Alright mga idol, kamusta? Magandang araw sa ating lahat. Nandito na naman ako mga idol sa may Caloocan. Dito sa may bagong baryo, Caloocan City. Okay. Ano na mga idol, kamusta na ang mga galit-galitan, or kamusta na yung mga nagmamagaling pagdating sa politika? Nung nakaraan, nataranta silang lahat. Halos lahat ng political analyst nagsisilabasan, nagbigay ng kanilang opinion, kanya-kanyang kuro. Pero hindi nila alam kung ano talaga ang plano ng Duterte. Hindi nila alam kung paano maglaro ng chess ang Duterte. Diyan sila talo pagdating sa ganyang bagay mga idol. Ang chess master pag gumalaw, kakaiba. Kaya matataranta ka, sasabihin mo baliw ito, paiba-iba ng sinasabi, paiba-iba ng tawag dito, mga lumalabas sa bunganga, paiba-iba, iba ngayon, iba bukas, ganun, ya. Siyempre, chess master yan eh. Talagang bawat moves niyan pinag-iisipan, at paiba-ibang moves niyan. Hindi puro paabante. Minsan kailangan mo rin umatras, dahil yun ang kailangan sa bawat laro. Kung sulong ka lang ng sulong, walang mangyayari sa'yo dyan. Kung may nakaabang sa'yo dyan, kailangan mo rin umatras, kailangan mo rin huminahon. Nang sa ganun, napapag-isipan mong mabuti yung susunod mo na hakbang. At yung kalaban mo, hindi nila malalaman kung ano talaga ang totoo mong pakay. Diba? Ano nun? Sa mga nababaliw na kaiisip kung ano talaga ang utak na meron ng mga Duterte, ay talagang mababaliw kayo, magpapamintal na lang kayo, no? Dahil iba maglaro ng politika ang mga Duterte. Ang kinagandahan lang sa kanila, kahit na pagdating sa mga political tactics ay hindi mo sila maintindihan, ang kakabiliban mo lang dahil lahat sila may napatunayan, lahat sila may nagawa. Sabi nga ni Basti na yung huling speech niya, diba? Kung gusto mong mahalin ka ng tao, magtrabaho ka. Kung gusto mong sasaluduhan ka ng mga tao at kakalimutan yung mga nagawa nung nakaraang administrasyon, gumawa ka ng mabuti, magtrabaho ka, higitan mo yung nagawa nung nakaraan. Nang sa ganon ay mamahalin ka ng taong bayan. Hindi yung hinigitan mo nga yung nagastos nung nakaraan, wala ka namang nagawa. Kalain mo, may pandemic nung nakaraan, yung pondong nagamit nun, magkano lang. Ngayon walang pandemic, puta na, laki na ng ginastos mo, ubos na yung pera mo, pondo ng isang taon mo, 2024. 2 taon nga palang sa serbisyo, magkano na ginastos mo. At ang proyektong pinagsasabi mo, puro lang drawing. Lahat nakikita mo sa drawing, walang actual nagawa. Yun yung masaklap. Kaya ang tao,
Ang tao ngayon, matalino na kami ngayon, no? Di ko tulad doon. Ngayon, alam na namin. At inaalam namin yung mga ibang bagay. Ganun yun. Mano na kami ngayon? Mapagmasid, mapagmatsyag, at higit sa lahat, malakas na yung aming pakiramdam. Aminin ko, nung panahon ni Pinoy, wala kaming pakiramdam sa politika, wala kaming paki sa politika. Ang iniisip lang namin kung paano mapapaayos yung pag-aaral ng mga anak namin, yung hanap buhay namin. Dahil laganap nun ang shabu. Ang bintahan ng shabu nun, lantaran. At ngayon bumabalik yon. Ano ba yan? Sa mga sulid dyan, alam na. Sabi nga ng kabilang parlor, mananalo kaya yung dalawang anak. Yung tatay, maaari. Pero yung dalawang anak, may bubuto kaya dyan? Sabi nung kasjarit eh. Wow. Makikita natin yan sa Sarbi. Sa Sarbi pa lang, malalaman natin yan next month. Kung kumusta ang Sarbi, kung sino ang papasok. Yung pinapapabangon nyo, anak ng toko, hanggang ngayon mabaho pa rin pangalan. Alright. So hanggang dito na lang muna mga idol. Hanggang bukas. Nasa EDSA, ano na ako, nasa may Isim North na ako.